Day 72 of striving to achieve my first 6-figure monthly income as a full-time employee working to escape the rat race. At ngayong araw, schedule namin ang pagpapaturok ng HEPA A and HEPA B. Medyo alangan ako dito since ngayon lang ako magpapaturok ng anti-HEPA tas dalawang take pa left and right. Medyo nag-aalangan din akong pumasok ngayong gabi kasi late na siyang nakapagsimula. Tas maaga pa akong pumila para in case na magsimula agad, madali kami matatapos. Kaya lang ang nangyari, mas naging priority yung mga third dose na. Ang ending, sayang din yung pagpila ko ng maagap. After ko maturokan ng kaliwat kanan, pumila na rin si Seth yung kasabay ko sa shuttle. Bandang 7:30 AM na kami natapos at magsha-shuttle pa from Carmel Ray Canlubang to Crossing Calamba. Bukod doon, babiyahe din ako sa jeep crossing to Purok Tres Makiling dito sa amin. Sabi ko sa sarili ko, di na ako papasok kasi ilang oras na lang yung tutulog ko. Tas nag-announce na rin sa GC namin na cancel yung pasok. Every Thursday kasi ang schedule ng swabbing namin. Paglilinis to sa mga machine siyang ginagamit namin para makagawa ng tinapay. Kaso ngayong araw, babaliin ko muna yung sinabi ko sa last video. Kasama kasi ako sa 12 packs na papasok ngayong gabi. And since wala kami magiging takbo, tatambay lang kami sa company for 8 to 12 hours. Way din to para makapagpahinga pa din ako kahit nasa company. Pwede kasi akong matulog sa locker ng at least 2 to 3 hours. Siyempre, magagawa ko lang to kapag walang production at isa ako sa may schedule. Bukod doon, mas madali ako makakaisip ng content idea kapag wala ako sa comfort zone ko. Dito ko sinusulit yung paggawa ng script at pag-edit ng video most of the time. Hindi mo kailangan ng 100% focus sa content creation or sa self-improvement dahil ito ay step-by-step process at mamamaster mo lang to kapag matagal mo nang ginagawa. Hindi rin hadlang yung 10 to 12 hours ka pa sa work mo para lang makawala sa matrix. Time management lang ang pinakamaganda natin gawin.